Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas Viral News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang nakakagulat. Ang pag-amyenda ng 2024 General Appropriation Bill ay natapos na sa Kamara at ito na daw ang kanilang final na desisyon. Nag-realign sila ng 1.23 billion pesos sa confidential na pondo mula sa mga ahensyang sibilyan tulad halimbawa ng Office of the Vice President at DepEd na patungo daw sa mga frontline ng ahensya na namamahala sa pagsubaybay at pagprotekta daw sa ating mga teritoryo. Pero bago ang lahat mga kababayan, sa lahat ng hindi po nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas Viral News, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Kung ka pa lamang sa aming channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, naglaan din ang committee ng 994 billion pesos para naman sa paglaban ng inflation at pag-invest sa mga mamamayan. Malinaw at nakatutok ang karamihan sa mga mambabatas at sa panlabas na seguridad ng bansa tulad sa usapin ng WPS at tila na babaliwala nga dito ang internal security ng bansa tulad ng mga rebuilding CPP, NPA, NDF kung saan sila kumukuha ng kanilang gagawing mandirigma. Marami sa ating mga kababayan ang naging dismayado sa pagtanggal ng CIF sa maraming ahensyang particular na ang Office of the Vice President at DepEd na malinaw naman kung para saan. Subalit ay tila big term of events nga ang nangyari matapos mabisto ang bilyon-bilyon na pondo ng Congress at milyon-milyong pondo naman ng Senado. Hindi naman nila amining confidential fund ito pero mas masahol pa sa CIF kung paano ito gastusin. Tinatawag na lamang na fake news ni Queen Bao ang lumalabas na balita na CIF na 1.6 billion pesos na nasa Congress. Pero hindi nga nito madetalye kung para saan at kung paano ito nagastos, kung ito may tinatawag nila na extraordinary expenses na sa katotohanan ay ngayon lamang ito napag-alaman ng publiko. Sa katunayan ay isang dating mambabatas na nagsasabi na masyadong maluwag at magastos sa extraordinary expenses ng Kamara kaysa sa confidential fund. Pinatunayan ito ng tama ng lumabas na balita na certification lamang ang kailangan ng COA para sa nagastos na bilyon-bilyong halagang kailangan lamang ang resibo pag ito ay lumampas na sa limit. Ayon pa nga sa naging official statement ni Attorney Harry Roque, Speaker Romualdez, itong 1.6 billion pesos ibibigay din natin para sa West Philippine Sea. Sige po, dahil kinakailangan, although similarly situated, must be treated alike. Tawag po dyan ay Equal Protection Clause. So tanggalin po natin ang 650 million pesos ng BP, ang DepEd Secretary, pero ilipat din natin ang 1.6 billion pesos ng House Representative na confidential, intelligence, and extraordinary expenses, extraordinary and miscellaneous expenses. Attorney Harry Roque, 10 October 2023, The Exposed House Episode 179. And dahil nga di umano dito ay marami sa ating mga kababayan ngayon ang nananawagan na dapat daw di umano ilabas ni Speaker Romualdez ang liquidation ng kanilang CIF na tila iniba na lang ang tawag para maging extraordinary expenses. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi mapigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizen posted, kung seryoso ang Kongreso, unahin nila ang pagtapsya at pagtanggal ng AOE nila dahil wala malinaw na resibo kung saan nagagamit. So walang proper audit at liquidation. Dapat ipaliwanag ito ng COA.
hindi kaya or maybe nakakatanggap ng suhol ang COA galing sa AOA budget fund. Sayang CIF kung sa walang halaga na uubos, daming pagawain bayan, daming naghihirap, may talino, walang kakayahang mag-aral, dami palang perang nauubos lang ng mga mapagsamantala, walang mga konsensya. Dapat imbestigahan si Speaker Martin Romualdez, Teacher Stella Kembo at Salde kung saan ginagastos. Dapat merong audit ng COA report ang lahat ng budget ng House of Representatives. Bilang isang Pilipino, kailangan malaman namin kung saan ninyo ginastos. Sabi ni Kimbo, yung 1.6 ay extraordinary expenses gaya ng calamity. Diba ang calamity at DILG at yung isang ahensya, hayaan na lang yung mga yun. Gaya yung sabi mo sa seguridad ng mga estudyante, ay sabi mo hayaan na lang sa militar. So dapat alisin din ninyo yung pondo na yun at ilagay na din sa West Philippine Sea. Yung mga magulang ay taxpayer din at gagastusin ng mga magulang na may seguridad ang mga mag-aaral. Paliwanag mo ulit, Congressman Kembo, so yung mga calamity ay hayaan na lamang sa DILG. End quote. Galing po ako sa Kamara. Hindi ko po kinakailangan si SAS para sabihin na mas matindi ang extraordinary expenses. Kasi sa katunayan po, lahat ng tinatanggap nating pera dyan sa Kamara, wala na pong liquidation. Hindi lang po extraordinary expenses. Magpakatuto kayo dyan. Nung ako po ay kongresista, 2 taon naman ako nakaupo dyan, wala pong liquidation ang mga budget na natatanggap ng mga kongresista. Pinipirmahan lang natin ng certification. Mas matindi pa po ang proseso at ang patakaran dyan sa Kamara. Naging kongresista po ako, pinirmahan ko yung mga certification na yan. Nung bago ako, sa totoo lang po, ang dami nag-a-apply, yung mga dating staff na mga nawala ng kongresista. At ang palagi nilang sinasabi, kailangan nyo kami sa liquidation dahil mahirap ang liquidation. Mula po nung 17th Congress, tinanggal na po yung liquidation. Certification na lang. Yan ang extraordinary expenses ninyo. Confidential and extraordinary expenses. Lahat na natatanggap ng congressman. Magkano yan? Nung panahon ko po, kasama ang sweldo, 700,000 a month. Kasama na lahat yan. Supplies, travel. Pero actually, may mga itemize lang yan. Ang katotohanan yan, binibigay ang bumbuo cash. Pipirmahan mo lang ang certification na ginastos mo yan. Wala nang kinakailangan pa. Wala nang liquidation. Nagulat ako kasi nga, nung nandun ako bago, nung mga unang araw ko, awawan namin nagsasabihin ng resume, ang palagi nilang sinasabi, sanay kami mag-liquidate. Tinanggal na po lahat yun mula nung 17th Congress. Lahat po ngayon, confidential fund, lahat yan, miscellaneous expenses sa Kamara. Magpakatuto kayo dyan dahil ako'y galing dyan, pwede ba? O gusto niyo isuwalat ko pa ako sang galing ang mga ibang kikita ng congressman. Ako naman, di ako nakinabang dyan eh, dahil miski nakakuha ako ng budget, ninanakaw naman ng mga district congressman, ako kontrolado ang district engineer. Pero hindi na sige. Gusto nyo, mag-episode tayo, special episode with Blackboard. Kung saan nyo kinukuha ang mga kita ninyo. At kung bakit nagpapakamatay kayo maging chairman ng commission ng Committee on Appropriations. Sige, siwalat natin kung magkano ang proyekto ng mga speaker at magkano ang mga kinikita nyo sa kada piso na ginagastos para sa infra. Gusto nyo? Personal knowledge yan. Hindi ako gaya ni Sas na nagtatanong. Karanasan ko. Nakita ko personal. Itigil ang kasinungalingan. Ang katotohanan, tinatarget nyo si Bibi Sara dahil sa ibanta sa 2028. No other way of explaining it. Maya kayo. Dahil bakit si Bibi Sara lang tinarget nyo? Hindi baka sarili ninyo. Diba? Kung talagang kayo ay nagmamahal sa bayan, kung talaga kayo nais nyo ibigay ang pondo sa West Philippine Sea, yung sarili ninyong mga miscellaneous funds ay ibigay nyo para sa West Philippine Sea. Huwag nyo sasabihin, you are on the right side of history, tatanggalin yung isang opisina lang ng Vice President, pero yung sa inyo, tatago nyo pa rin. Hypocrisy is that is the right word for you. Grabe ang mga sinabi na yon ni Atty. Harry Roque. So, now let's talk about transparency. Transparency na bukang bibig ni Risa Ontiveros, ni Franz Castro, ni Raul Manuel, ng mga kakamping at ng kung sino pang gustong tumarget kay VP Inday Sara. Mas maganda sigurong kung linawin na lang ni VP Sara ang pondo ng opisina niya para sa isang national budget na mas transparent, mas epektibo at mas tutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Sige, payag na ako sa transparency na hinihingi nyo. Pero ang konsepto ko ng transparency ay hindi yung transparency na isa lang yung sisilipin. Silipin natin lahat, mula local to national, from executive to legislative to judiciary. When you want transparency, dapat lahat nakabukas. Lahat isa-isahin natin ang mga resibo ng paggastos nyo. Bulat-latin natin, hindi lang yung kay VP Sara. Kasi that's not transparency kung isang parte lang yung bukas. Tanggalin natin lahat ng nakatakip. Lahat ng resibo sa paggastos nyo, Risa Ontiveros, Raul Manuel, Franz Castro, at kay House Speaker Martin Romualdez.
Lahat, mula barangay hanggang sa presidente, lahat yan, bubuksan natin. Anyway, yung confidential funds nga, na confidential because it is for intel gathering, gusto nyong bulat-latin as if it is for public consumption, di buksan din natin itong extraordinary fund ng Senate and House of Representatives. Anyway, lahat nga ng sumagot nito ay hindi naman daw siya confidential, it's extraordinary. So, since hindi siya confidential, pwede siyang malaman ng mga tao, tama ba? Mga kakamping, this is your time para makuha yung hinihingi nyong transparency, hindi lang kay VP Sara, sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Ano to, pag transparency, kay VP Sara lang hinihingi at sa kanya lang applicable? Hindi, dapat sa lahat. So, Senate, House of Representatives, ready ba kayo na patunayan na mali yung sinasabi ni Atty. Harry Roque na wala nang masyadong resi-resibo sa liquidation ng mga budget nyo dyan? Kasi if it is transparency that you want, now, let's be fully transparent. Let's open every book that needs to be opened. At syempre, kasama... At yun na nga mga kababayan, ano na ang At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.